Tayo lang tayo. Mga KKKs. Ano yung KKKs? Kapuso, kapatid, kapamilya. O, pinapakuluan na po natin yung munggo. Ayan, meron na tayo. Ito yung daing na ipiprito natin. Hello! Welcome back to J. Nicodemus channel. So today, maggagawa tayo ng ginisang munggo at fried daing na Gigi. So perfect combination. Sakto din kasi Friday ngayon. Okay? So samahan nyo ako sa paggawa ng dinner namin. And ayun. So tingnan natin kung magiging masarap yung kakalabasan. So, pinapakuluan na po natin yung munggo. Kanina pa yan, in advance na para mabilis na yan. Kapag malambot na yung munggo, mabilis na siya actually. So, yung ingredients natin sa paggisa ng munggo ay syempre, panggisa, bawang. Meron tayong sibuyas at saka kamatis. So, ni-ready niya kagad para mabilis tayo ngayon. And then, meron tayong dahon ng ampalaya. Tanim yan dito. Naubos na tuloy yung tanim ni Jo na ampalaya. Okay? So, yun yung perfect na panglagay na leaves doon sa ginisang munggo. Okay? So, habang iniintay natin, yan. So, habang iniintay natin yung paglambot ng munggo, mag-start na tayo ngayon prito ng daing na Gigi. Yung daing na Gigi, binili ko lang yon na daing na. So, suka lang naman yun tsaka bawang. So, mas madali kung bibili ka na lang kasi madami namang available dito. Pero, kung gagawin mo yun, madali din naman. So, bawang lang yun tsaka suka, asin, tsaka paminta. Ayan, so samahan niyo ako sa pagluto ng dinner natin. Ayan, so magpiprito na tayo, nagpapainit na tayo ng kawali. Nandito ako sa baba ngayon. Mas okay magluto dito. Mas preference ko pa din talaga na magluto sa apoy kaysa sa induction. Mas kontrolado yung init. Okay? So, ayan, nagpapainit tayo ng kawali. And then, ipiprito na natin in a while. Ano nangyari? Okay? So, mainit na yung kawali natin. Yan, meron na tayo. Ito yung daing na ipiprito natin. And mainit na rin yung mantika. Kaya pwede na tayong simulang magprito. So, pagpiprito, ito natin na mainit yung mantika para hindi masyadong oil yung piniprito niya. Okay? Hinaan natin ng konti. So masarap to malutong. So nakita nyo dun sa daing pala, may kasamang bangus. Yun yung natira doon sa ulam na sinigang sa bayabas. Okay? So ayan. Yung ating lipitang daing na galunggong. Okay. Yan, malapit na. Actually, malapit na siyang malapit nang maluto. Okay? So, masarap malutong eh. Kaya papalutongin natin. Ito, luto na. Nadurog siya. Yan. Pero masarap pa din yan for sure. Kasi homemade. Gawa ng Russell's Kitchen. Kaya para ma-avoid yung pagkadurog, dapat pagkababad sa suka, usually mga, let's say, 30 minutes to an hour, nababad na sa suka yung daing nyo. Tatanggalin nyo na sa pagkababad, tapos ibibilad para matuyo. Yun. Kaya sa mga nabibili talaga na pangdaing na talaga, naggalunggong, is hindi nadudurog. Kasi tuyo na siya. Okay? So, ihango na natin to.
There, nahango na natin yung unang batch ng paprito natin na galunggong, and then yun, kinry ko na ngayon yung natitirang bangus at saka may isa pang galunggong. Konti lang naman kami ito, enough na yan. And ito naman, yan natin, malapit na maging ready yung munggo. Mabilis lang talaga, oh. Malambot na siya. So, sakto, tapusin mo natin yung pagpiprito. And then, sakto yung, ano yan, yung time na malambot na siya. Igigisa na natin. And pagkagisa, yun. Mabilis lang yun. Basta malambot na yung munggo. Actually, you can do yung dish na to, yung daing at saka ginisang munggo, mabilis lang siya lutuin. Kasi konti lang din yung ingredients. Okay? And masarap siya na ulam. Lalo na, kung namimiss mo na yung mga lutong Pinoy. Kasi, or avoid yung masyadong mga masauces like mechado or beef. If you're trying to refrain from eating or avoid eating yung mga meat, then yon. So this week kasi parang puro fish kami, and kailangan din kasi malesen yung intake ng mga red meat, ganyan, kasi nakakataas ng uric acid. Pero okay din naman, masarap din naman yun. Kaya lang yun. So kailangan lang kapag nagkakaedad, syempre mas watchful ka na dun sa mga kinakain mo. Tayo lang tayo. Mga KKKs. Ano yung KKKs? Kapuso, kapatid, kapamilya. Mga ka-KKKs. Kumuha ko ng isang peraso. Maliit. Tikman ko lang. Masarap. Masarap talaga magtimpla si Ate Russell. Sakto yung alat, asim, and hindi matigas yung texture. Kasi nga, kakagawa pa lang. So, bumili kasi ng gawa na, hindi mo alam kung gano'n siya katagal. Plus, hindi mo alam kung fresh talaga ginawa yung isda. So, yung sa kanya talaga, ginawa niya ako from scratch. Si Ate Russell's Kitchen, masarap siya magluto. Ayan, magigisa na po tayo. So, same pot lang din yung ginamit. Same kawali pala. So, ayan, magigisa na po tayo. So, mainit na yung mantika. Same kawali lang yung ginamit natin, nilinis lang. So, ilahin natin sibuyas. Para hindi masunog yung bawang. Actually, yun lang naman din yung purpose kung bakit. Mostly ngayon, inuuna na talaga sa paggisa yung sibuyas. Pero, una ako natutong magluto. So, unang lola ko, una naman talaga yung bawang. Kaya lang kailangan hinay ka sa apoy. Yan. So, pinigil na natin. Maamoy na. Bigyan niya ng konting mantika kanina. Okay. So, bango na. Akan natin ng konti yung apoy. Hinaan ko eh. Para hindi mabigla yung luto. Okay. Pwede na natin ilagay ngayon itong 2 pirasong kamatis. 2 medium size na kamatis. Isang medium size na onion. And mga 6 pieces ng garlic. Okay. Ready na yung munggo natin actually. Malambot na siya. So, pinapabayaan ko lang muna siyang kumulo dun. So, then ito transfer ko dito. So, walang halo yung munggo natin. As in, bagoong lang. Maglalagay tayo ng shrimp cubes kasi wala tayong anything na ilalagay na pork or shrimp. Wala kasing available na pork sa panghalo or panggisa na nasa freezer. Okay? So,
now, okay na yan. Ilagay na natin ngayon itong nilaga natin na. Okay, lagay ko na siya. Hirap lang, no? Okay, sorry. Parang marami ng problema yung mga panglutuan ko dito. Okay. So, inuna ko yan. And ligis-ligisin po natin yung munggo. Pero malambot na siya para smooth kainin later. Yan. So, maganda iligis-ligis yung munggo. Okay? Masarap yan kung may shrimp sana. Di bali. Ano na lang, shrimp cubes. Masarap din naman yan. Kakalabasan. Healthier lang kung fresh shrimps talaga. So, ito, meron tayong Nutella. Ay, hindi pala Nutella. Ginamit lang itong paglagyanan. Bagoong to actually. Ginisang bagoong. From Bataan, homemade yan na bagoong. Na hindi maalat. Kaya sabi ko, madami ako maglagay kasi kontrolado yung asin yan. Talagang homemade siya na ginadala dito sa from Bataan, taga Bataan kasi si RC, ang aking asawa. So, ayun, nagdadala sila nanay ng bagoong dito na fresh. Tapos, ng alamang pala. Tapos, kami na yung nagtitimpla. Nagbabagoong. Kaya, konti lang yung salt talaga. Pag ginamit natin yung mga commercially available na bagoong, konti lang yung lagay nyo kasi maalat yun. Okay, malapot na siya, oh. And then, at this point, pwede na nating ilagay itong cubes. Isang shrimp cubes. Okay. So, mukhang magdadagdag pa tayo ng konting sabaw ng tubig. Kasi, masyado siyang malapot. Niligis-ligis pa kasi, diba? So, dagdagan na natin. Siguro, 1 cup. Yan, pwede na yan. Tansya lang. Kapag tama na yung lapot, yan, pwede na yan. Pangit din naman kasi sobrang labnaw. Pag kumulo na siya, ilalagay na natin ngayon yung ating talbos ng ampalaya. Pwede rin ang ilagay ay alugbati. Masustansya din eh. May tanim din kami. Pero inuna na muna namin yung tanim na ampalaya ni Jo kasi sayang. Hindi na rin naman siya namumunga and nadadry lang yung dako. Mas maganda rin kasi talaga kapag may tanim ka kahit mga konti-konti. Para pag magluluto ka, fresh mo makukuha, magagamit. See? Wala na, pakulo na siya. So, bilis dito magluto basta hindi mahangin sa baba. So, tikman na natin. So, tayo. Kita ko sa inyo. Tingnan natin kung masarap. Ang harap. Actually, kahit walang halo. Kasi yung bagoong talaga malasa. Maraming malalagay mo kasi hindi siya maalat. Pero actually, lalagyan ko pa ng water kasi parang nakakasamid pa yung texture niya. Para sa akin, nalalaputan pa ako. So, mamaya lalapot pa din naman yan. And, sakto, nakulo na. Nilagdagan ko kanina ng tubig. Tignan natin uli kung sakto pa rin ba yung lasa. Tingin ko sakto pa din. Harap. So, mas tumabang pero mas gusto ko yung medyo mas matabang. Okay? Yan. Nilagay na natin yung talbos ng
ampalaya. Tingin ko may mga magrereklamo mamaya. Madami daw eh. Papait kasi. Okay lang yan. Masustansya naman yan talaga. Mas gusto ko yung marami talagang talbos ng ampalaya. Yung bata ako, ayoko. Pag tumatanda ka, nag-iiba na yung taste buds mo. Parang masarap na yung mga healthy, no? Yan. So, luto na po ang ating ginisang munggo. Napakadaling gawin. Actually, in less than 30 minutes, kaya mong magawa nito. Basta yung munggo na ibabad na or napakuluan na ahead of time. So, yung munggo naman hindi nyo kailangan biglain. So, pwede siyang pakuluan mo na, lagay mo sa freezer, para pag gusto mo nang magmunggo, malambot na yung munggo mo, diba? Lalo doon sa mga nag-o-office na mga mommies. Okay? So, hintayin lang siguro natin mga 1 more minute pa para mas maluto pa ng konti yung talbos and then ready na. Pwede na tayong kumain. So, ayan. Nakapalik na tayo dito sa taas uli. At nadala na natin yung naluto natin sa baba. Medyo hindi pleasing sa mata kasi nadurog actually dahil nga hindi natanggal sa pagkababad yung galunggong. Pero masarap naman siya. So, don't judge the fish by it looks. Okay, and eto rin yung ginisa nating munggo. So, sakto yan. Perfect combination. Kung baga, para silang pinag-adja? Or para silang, basta, yun na yun. Hindi ko maisip kung ano yun eh. Basta, pag kumakain ka, pag Friday, usually, ugali ng mga Filipino na kumain ng isda, and usually munggo, nakalakihan ko tuwing Friday, nagmumunggo, sometimes din paksiw na bangus yung partner ng munggo. Pero ayaw ng mga bata yun, so kaya mas gusto nila yung fried fish. Okay? So later, samahan nyo kaming kumain. Hindi pa tapos tong video na to. Hello, kain. Andiyan pa ba kayo? Andiyan pa sila, di ba? Nanonood pa kayo? Okay, kain na. So, kakainin namin ngayon yung niluto ko kanina na ginisang munggo at saka na-torture na daing na galunggong. Actually, kasi nadurog siya. Masarap naman, actually. So, meron pa ako natira kanina na sinigang na bangus sa bayabas. So, yun din yung kakainin ko. Okay? So, samahan nyo kami sa pagkain. And para malaman nyo din kung nagsasabi ako ng totoo na sinabi ko kanina, masarap yung munggo. Let's see. Okay? So, si MJ, fish. So, I'll get fish for MJ. So, hihimayan ko siya ng fish. Get water daw. There you go. MJ daw kasi is busog. Nakadalawang beses daw siya mag-lunch. Is it down to 3 if I ate the pancit canton? You eat the pancit canton what time? It's supposed to be for snacks, diba? Thank you. Or lunch mo kinain din. I ate it recess, then I ate it, and then I ate lunch, and then I ate lunch again. Okay. But, bakit di ba tinanong na kung may lunch? Siyempre, nakakaya naman kung doon kayo, wala rin naman, nakakaya. Kaya, pinabili kita kay Kuya. It's good. Anong lasa? It's good. It's really good. Yung Both. timpla ng na na-torture na Na-torture Gigi. na Gigi. Okay. And, mukha lang siyang sunog, pero hindi siya sunog. Kasi ang gusto ko talaga sa daing na galunggong. Crispy. Malutong. Sarap pa. Para pati yung ulo na kakain mo. Ito masarap. Yung munggo, masarap. Mm. Okay? So, kakain na kami. And, kaya nyo rin to, mga ka-KKKs. Kapuso, kapatid, kapamilya. And thank you for watching our video again. And, please consider subscribing, liking, and sharing our video. Bye-bye!